Magandang hapon sa inyong lahat mo mga ka-farmers. So sa hapong ito, share ko lang po sa inyo ang ginagawa sa ating tauhan. So mag-isa lang siya mga ka-farmers simula kaninang umaga, nagmawer simula doon papunta din eh. And then ang iba, yung 12 natin katao, nagdilig sila din ng fertilizer. Simula din papunta doon, nasa mga 3.5 hectares ang dinidiligan nila ng fertilizer. So ang fertilizer na ating pinapadilig, share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, Winner, Nitribor kung meron, pero wala tayong Nitribor. Ang Nitribor pinalitan na natin ng Triple 14 at saka Mega. So Winner, Triple 14 at saka Mega. So walang Nitribor kasi naubusan tayo. So sa sunod mga ka-farmers, meron na kasi bukas harvest ako dito at pag-deliver bibili tayo ng Nitribor. Ayan, so may ulan na din mga ka-farmers pero napakalikabok pa din So yung taong nagmamawir hindi pa din natin makikita. So dalawang beses na po ito inulan ang ating talong. Kaya nga maganda na ulit tingnan mga ka-farmers, no? Parang hindi lang raton, parang hindi lang nadaanan ang 5 kalahating buwan na init. Kasi 5 and 2 weeks ang ulan, ang init bago umulan. So dalawang beses na inulan ang ating talong. So share ko ngayon sa inyo. Nagpapalinis po tayo gamit ang mower. Ayan, kita nyo mga ka-farmers, isang tao lang ang gumagawa simula doon papunta din So ang luwang nito mga ka-farmers nasa mga 0.60 o 600,000 square meter. So labis sa kalahating hektarya ang kanyang minamawer. Mag-isa lang po siya mga ka-farmers. So ganun pa din, ready na ang tie wire para kung sakaling ito'y bumanga ng marami. So may marami pa namang bunga ito mga ka-farmers dahil hindi pa siya masyadong matangkad. And then ito pala yung ating mga makikita bunga. Tatanggalan ko ng dahon para makita ninyo. Yan ang mga bunga silalim mga ka-farmers. Yan. So marami-rami na tingnan. Maganda-ganda na. So pangatlong harvest natin bukas sa ating talong na niraraton. Yan. Karamihan baluktot na silalim. So bawasan natin to ng matatandang dahon mga ka-farmers para ang lahat na nutrients na kakainin sa mga matatandang dahon ay diretsong mapakinabangan sa bulaklak at saka sa mga maliliit na bunga at bunga. Okay, so yun lang po ang aking ibahagi patungkol dyan. So ngayon, ito patapos na ang pagmamawir sa ating isang tao lang. So alam niyo mga ka-farmers kung gaano siya kasipag. Yung time na nandoon kami sa Taisan, siya lang at saka yung misis niya ang naiwan din So ito kaluwang, siya lang mag-isa nag-spray. And then ngayon naman, yan, nagmawir siya. So ganyan kasipag ang ating tao. Mapagkatiwalaan natin sila kahit wala man sila sa atin mga ka-farmers. Alam niyo ba kung bakit mga ka-farmers? Ano ang usapan namin? Sabi ko sa kanila, ang buhay ng tanim natin ay buhay din natin, 'di ba? Kasi alam mo mga kapwa ko ka-farmers, pag kumita tayo sa pagtatanim ng gulay, hindi lang ako ang makikinabang, pati na din sila mga ka-farmers. Kasi pag halimbawa kumita tayo, marunong tayong magpapasalamat, marunong tayong lumingon kung saan galing ang ating kita, no? Kung wala sila, hindi ko ito magamit, hindi ko to mabili. Kaya nga hindi natin sila kalimutan mga ka-farmers. Kung halimbawa umangat tayo sa buhay, sila ang hagdanan, no, para makakarating tayo o maihawon tayo sa hirapan. So kung maihawon ang buhay natin sa kahirapan, hindi natin sila kalimutan kasi nandahil sa kanilang pagsusumikap mga ka-farmers at pagtiwala sa atin at pagtiwala natin sa kanila, yun po ang nagpapaangat sa atin. So vice versa mga ka-farmers. So marunong ako magpapasalamat sa kanila. Kaya pag ako'y kumikita sa aking pagtatanim, magbigay ako sa kanila ng bonus mga ka-farmers. Hindi lang sahod na 500 araw-araw libre. So alam nyo mga ka-farmers, yung mga tao natin ay galing Mindanao, pinapaparating natin din libre ang flying ticket nila. Okay, kung hindi sila umuwi, aabot ng isang taon, libre din. So balikan naman ka-farmers ang ticket nila. So kontrata natin sila isang taon, pero hindi ko sila sabay-sabay pa uwiin.
Halimbawa, may umuwi 5, may parating 5. Ganyan mga ka-farmers, kasi hindi naman pwede maiwan ang ating farm na kulang sa tao, no? So yun po no mga ka-farmers. So may mga tao tayo din na sobrang tagal na sa atin. Yung tito ko mga ka-farmers, 24 years siya sa akin bago siya nawala, kasi ngayon ano na po siya, yung hiniram natin na buhay ay kinukuha na po ng ating pong may kapal. So wala na po siya mga ka-farmers, no? Kaya nga ako'y malungkot yung time na wala siya, kasi matagal ko na po siyang pinagkatiwalaan dito sa farm. So ngayon mga ka-farmers, yung isang taon natin, imagine nag-harvest pa siya para doon sa tindahan kaninang umaga. Pagkatapos nagbili siya ng nylon. Ayan, nagmamawir na siya din eh. Yan ang minamawir niya mga ka-farmers, yung mga damo na yon. So malinis na, no? Kahit mag-isa lang siya. So yun ang ano ko sa kanila mga ka-farmers, na once na may trabaho na iiwan sa inyo, dahil karugtong po ito sa buhay natin at buhay ng ating pamilya, alagaan po natin. Kasi once na ang ating tanim mga ka-farmers ay hindi umani ng maganda at hindi umani ng maayos, paano ako, paano ang tanim, paano ako at paano kayo? So sabay tayong ano po mga ka-farmers, mawala ng pag-asa sa pagsasaka. So alam nyo gaano kahirap ang ating panahon ngayon bilang isang farmer. So bilang isang farmer mga ka-farmers, marami po tayong mga karanasan na ating nararanasan, no? So pwede kong banggitin dito mga ka-farmers, bilang isang farmers, random ko at naranasan ko ang iba't ibang pagsubok sa sektor ng agrikultura. Alam nyo ba kung bakit mga ka-farmers? Una, kabilang na doon yung pagtaas ng presyo, no, ng mga bilihin o inputs na unang pangangailangan sa ating mga pananim. Pangalawa mga ka-farmers, kakulangan sa pundo ng gobyerno. Bakit ko nasabi na kulang ang pundo sa gobyerno na inilaan para sa atin? Kahit bilyon-bilyon pa ang makita natin sa balita, pero ang makakarating sa atin mga ka-farmers, alam niyo ba kung bakit? Wala lang 10%. Bakit ko nasabi ng ganyan mga ka-farmers? Biruin mo. Nung nakarang linggo, tinawagan tayo sa province, sabi may fertilizer kayo, kunin ninyo. Yung pumunta tayo mga ka-farmers, inabutan tayo ng 2 triple 14. Ilang kilo yan? 100. Isang urea, ilang kilo? 50 kilos. 150 kilos. Okay? So, ang 150 kilos mga kapwa ko ka-farmers, paghati-hatian sa 33 members, magkano lang ang kilo? Magkano lang bawat kilo sa isang farmers? Ha? Magkano lang? So, yun mga ka-farmers, kawawa. Sa triple 14 natin mga ka-farmers, natag 3 kilos lang. Oh, 3 kilos lang. Tapos may isang member na ang tanim niya, 1 hektarya. Ang tanong, sapat ba ang 3 kilos sa 1 hektarya? Nako, mga kapwa ko ka-farmers, ang 3 kilos, 1 drum lang yan. Tapos, ididilig mo siya sa bagong tanim. Pag sa pangalawa mong dilig ng fertilizer, hindi na yan pwede. So, yun po mga ka-farmers, ang aking nararanasan. Una, uulitin ko, kabilang na ang una, pagtaas ng mga presyo ng ating mga bilihin. Pangalawa, kakulangan ng pundo sa gobyerno. Pangatlo, pababago-bago ng klima at panahon. No, yung mga bagyo, pagbaha, pagputok ng bulkan, ito po ay may malaking epekto po sa ating mga pananim. So, yun po no, mga kapwa ko ka-farmers, kawawa tayo pag may mga ganyan. So, ngayon mga ka-farmers, tapos na. Yan, mag-isa lang siya dining naglinis mga ka-farmers. Kapon nabutan natin siyang nag-spray, mag-isa lang din kasi galing kami sa farm to natin. Sa farm to natin mga ka-farmers, nako, napakadaming gawain doon kaliwat kanan. So buti na lang mga ka-farmers, awan na Diyos, nakapag na tayo, install na tayo ng poste para sa ampalaya, nasa mga mahigit kumulang 2 hektarya siguro. So estimate lang po mga ka-farmers. So yun po, no, mahigit kumulang 2 hektarya. And then ngayon, nagpapadilig tayo ng fertilizer. Pagkatapos nagtanghalian, ang iba namutol ng kawayan at ang isa nating tao ay nagmamawer. Yun po, kaya malinis na mga ka-farmers. So alam nyo kanina gaano ito ka sukal, napakakapal ang damo din mga ka-farmers. So ngayon kita natin malinis na yan.
So pag sumibol tong mga ka-farmers, pwede na tayo din mag-spray uli ng Glow Star kung may init pa na mga 3 o 5 araw. Pero pag halimbawa tuloy-tuloy na ang ulan, magbariton na po tayo mga ka-farmers, kasi si bariton magandang contact herbicide sa tag-ulan. So ang epekto po niya mga ka-farmers parang systemic. Friendly siya sa tanim, wala siyang kahit kunting amoy na makakastre sa ating tanim, no? Kasi produkto po siya sa Biostad. Pag Biostad multing company siya mga ka-farmers. So napakagaling. Wala siyang konting masabi nating makaka-stress sa tanim. So yun lang po siguro ang mai-share ko po sa inyo. So bago tayo magtapos sa ating kwentuhan, mga kapwa ko ka-farmers, mga kapwa ko ka-viewers, subscriber, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating munting YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Meron po tayong page mga ka-farmers, yung mga reels meron tayo doon. So pwede nyo mga farmers bisitahin. Okay, so yun lang po siguro. So kung may mga katanungan man po kayo o ipapagawang content about farming, paki-comment na lang po kung ano po ang ipapagawa ninyo. So sa nasundan natin sa video na ito mga ka-farmers, ang request video ng isang kaibigan nating farmers, gaano daw katagal ang buhay ng talong based to my experience. Kaya nga gumagawa po tayo ng content patungkol doon. So yun lang po siguro. Hanggang sa muli, ako na po ay magpapaalam. Maraming salamat po. Happy watching. God bless us all at mabuhay po tayong lahat. Thank you. Thank you. Yun po. Uwi na kami. Yan.